Magandang gabi ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako uli si JDB. Pag-usapan natin ngayon ito. Si dating Pangulong Duterte, pinagre-resign na nga ba talaga si VP Sara? Ha? Sabi niya nga kasi, Sara, umalis ka na sa politika. Diba? Ito. Ngayon, tanong nga ho rito ng SMNI, sang-ayon ka ba sa payo ni FPRRD sa Vice Presidente na iwanan na ang politika? Okay, so maliwanag. Coming from SMNI, ganun din yung pagkakaintindi nila. Diba? Oh. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka, magnegosyo, basta mabuhay ka ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka nang mag-ambisyon, total, Vice President ka na. Okay, so yung last part nito, ito ay usually sinasabi niya po niya yan noong 2022. Na kunwari ayaw niyang patakbuhin si Sara sa pagka-presidente. Di ba? Sinasabi niya rin yan. Pero nung ma-realize niya si Sara tumakbo sa pagka-bise, ay galit na galit siya at sinimulan niya nang akusahan si PBBM o siguro si Amy Marcos na nagmanipula kay Sara. Eh kung gano'n naman pala, uto-uto pala anak mo. Di ba? Oh, pero sabi naman ni Sara, siya naman talaga rin ang may gusto nga na tumakbo na bilang Vice Presidente dahil nga sa pakiusap ni Senator Amy Marcos. Pero sa isang video naman din at ilang mga campaign sorties noong kampanyahan 2022, sinasabi niya na siya mismo ang lumapit kay PBBM. Sabi niya, gawin mo ako na Vice President mo. Di ba? Oh, at si Marcos lang talaga ang kanyang presidente. Whatever. Pero ngayon, ang diskarte po ngayon ito ni Digong, pambubudol pa rin ito. Hindi ho niya talaga hindi niya talaga hindi siya seryoso diyan sa kanyang pinapayo po kay BP Sara. Ito ay discarding ginagamit niya ho palagi tuwing magkakaroon na po ng halalan. Kaya lang sa ngayon kasi meron pong mga issues na ibinabato sa kanila. At iniisip po ni dating Pangulong Duterte na kaya ho ganoon ay tawag diyan, pinopolitika lamang sila. Yan ang kanyang iniisip. Pinopolitika para tuluyan na nga pong umatras o hindi na ho talaga kumandidato. Okay? Ganun yung kanyang diskarte diyan. Pero alam yun, totoo, hindi naman talaga ganun yun. Ang gusto niya talaga diyan, manatili ho sa kapangyarihan pa rin si Sara, magpresidente ito, 'di ba? Ganun ang niya. Sabi nga nung iba, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. What if nga nag-resign si Sara, ano ngayon? 'Di ba? Ano ang gagawin ngayon ni dating Pangulong Duterte? Lalo na may napipinto na na impeachment case na pwedeng isampa sa kanya laban kay Sara anytime. At mukhang matutuluyan siya rito. Dahil ang Kongreso, maliwanag na maliwanag, hindi po nila kakampi. At ang mga kongresista ho, ay maliwanag pa ho sikat ng araw na wala ho silang dapat na tanawing utang na loob sa mga Duterte pagdating ho sa mga boto. 'Di ba? And in fact, ilan lang naman ang nakinabang sa kanyang administrasyon ng mga kongresista, pakinabang sa malalaking pondo. Dahil ho noon pala, mula nung maging kongresista ang kanyang anak, sabi nga ng ilang kongresista, kapag bagito sa Kongreso, usually yung 5 milyong pondo nila ay hindi po ipinagkakaloob. At ayun, naipon-ipon at naibigay doon kay Pulong 51 billion pesos. Na dapat fair, tagpa 5 million kada kongresista lamang. 'Di ba? Oh. Ngayon, para sabihin na si dating Pangulong Duterte, pinapaalis na si Sara, pinagre-resign, isa ho itong malaking kalokohan. Hindi ho kapani-paniwala yan. Pakinggan nyo tong audio. Addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente. Naksa. Ikaw
Eh siya naman naging vice president. naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas yan. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo basta mabuhay ka lang mapayapa. Reverse psychology. Hindi ba meron silang mga kinakaharap na mga graft issues, graft and corruption issues? Ayaw harapin ni Sara Duterte. Ang usapin na to sa problema sa pagkasta niya ng pondo ng DepEd, pondo ng Office of the Vice President, di ba? And then yung mga confidential funds ng dalawang ahensya, dalawang opisina. Oh. So, ang ginagawa po, ang tanong nga, bakit ginagawa ito ni dating Pangulong Duterte? Hindi naman kandidato si Sara. Di ba? Ba't niya siya kandidato, si Digong? Ba't niya to ginagawa? Simple lang ho mga kapatid. Kaya niya ho ginagawa ito ay para ho masiguro niya, makapa niya, okay, ang emotion ng taong bayan. Kung makukuha pa rin ba niya ang kanilang simpatya na maiko-convert into votes, di ba? Ng kanyang mga kandidato sa pagka-senador, ng kanyang sarili sa pagka-mayor ng Davao City at ng kanyang mga apo. Yung anak ni Pulong, yung isa pala kandidato pagka-kongresista, ewan ko, ng distrito. Si Pulong ay re-electionist ng District 1. At kalaban niya nga si Migs Nograles. Davao City naman, pagka-mayor, ang kalaban naman nito ni Digong ay yung kapatid ni Migs. Dating tauhan ni Digong, si Carlo Nograles. So diyan niya papakiramdaman. Diba? May simpatya ba siyang nakuha sa mga tao? Kasi hindi ho ito bago. Ulitin ko, hindi ito bago. Palagi niya itong ginagawa, yung panghihinayangin ang taong bayan na parang, sige kayo, ako yung tao na inayawan ninyo, ganito mangyari sa inyo. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na vice president ka na. Kawawang Pilipinas. Wow. May sumisikit pa, kawawang Pilipinas. Napaganda ba nung panahon niya? Mas mataas ang crime rate, ayon sa PNP yan. Ayon po yan sa Senado, sa Senate President. Mas mataas po ang crime rate noong kapanahunan ni Digong. Dahil mismo ang gobyerno, through the EJK, isa ho sa kriminal. Diba? Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality. Ayun. So, sabi niya, mag-resign ka na dyan, umalis ka na dyan, pero may problema daw kasi. Itong problema ng kriminalidad at ng illegal drugs. Yun. Kailangan talaga may... Kailangan talaga may... Okay. Yan ang... Putol. Kailangan talaga may... Tapos yung karugtong, ano pangalan? Sabi ninyo, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. Basta lahat yan kay Inday. Lahat ng nakaupo niya o pagkaupo niya. Inday talaga? So Inday talaga. Ibig sabihin, in my understanding so yung problema sa criminality, illegal drugs, si Inday talaga ang magiging solusyon. Yung kanyang pagkaupo, yung kanyang pagiging presidente na. So kay Inday daw talaga yan, masusolusyonan. Yun ang gusto niya pong i-imply dito sa mga nakikinig. Nag-utol. Nalagada. Oo. Mas mayaw pa sa mahal. Nauna pa. Make no Kasi si Inday, medyo... Kaya kailangan natin siya. Maybe isa yung kumbaga sa Bisaya pa naliwat Naliwat na. May giliwat na. yung ugali. Okay, so yun. 'Di ba? Kunwari lang ayaw-ayaw, paalisin na si Inday mag-resign pero pinopromote niya lang. 'Di ba? Kumbaga, itinanim niya sa isip ng mga tao, alis na yung anak ko.
Ayoko na rin, sabi niya sa isang video, di ba? Ayoko na rin bumalik pa ng pagka-mayor ng Davao City. Pasa ko na sa iba. No, yung chance na magsilbi sa kanila. Pero ayaw namang pumunta ng COMELEC para mag-file ng cancellation ng candidacy. Tapos tong kay Sara, pinapaalis po sa pwesto kasi kumbaga feeling pinupolitika lang, 'di ba? Kaya kinikriticize, gano'n. Mabuti pa manahimik ka na lang, magnegosyo ka para basta mabuhay ka ng payapa. Yung tipong para ho magalit ang taong bayan sa gobyerno, sa Quadcom, na aalis tuloy yung taong makakasolve sa problema ng bayan, illegal drugs and criminality. Aalis tuloy, magre-resign tuloy sa pwesto niya dahil pinipersecute. Kaya ang ibig sabihin, huwag po itong busisiin sa kanyang paggasta ng pera ng taong bayan para hindi umalis. Okay? So, that's the discarding Duterte. Oh my God. Di ba? Not again, sabi nga ni Tinay. Oh. Okay? So kayo, ano ho ba sa tingin ninyo? Seryoso ba talaga siya na pinare-resign niya si Sara? Ito ho ang hamon ko sa kanya. Kung totoong seryoso siya dyan, pinapag-resign niya si Sara, puntahan niya at sabihin niya, Inday, mag-resign ka na, tapos saka live stream pa. Oh. Di ba? Tapos, yung sabi rin niya na ayaw niya nang magbalik pa ng pagka-mayor, bla bla bla. Oh, di pumunta siya ng COMELEC ng sa Davao City. And then isubmit niya ang cancellation of COC. Oh, para hindi na po siya, 'di ba? Maging isa sa mga opisyal na kandidato sa darating na halalan. Hindi rin naman ho po pwedeng pumalit sa kanya, syempre yung anak niya si Baste. Bawal po 'yun, substitution. Eh ang rules ng substitution ngayon kailangan at least namatay. Eh di naman siya namatay. 'Di ba? So Baste will remain as a vice mayoralty candidate. Si Digong, matik na yan, 'di ba? It's gonna be between Carlo Nograles tsaka yung isa pang um, kandidato rin. No, pero Carlo nalalabas diyan. Okay? Sorry, nabukig lang po natin ang panibagong pambubudol naman ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino. Alright? Okay, so kita-kits